Hali kayo't inyong tingnan, libingang walang laman, na buhay ngang tunay, Mesiyas ng tanan. Alleluia, alleluia, alleluia. Magawitan ngayon ng alleluia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, alam naman natin ang parte ng ating buhay, ang mga paghihirap, sakit at pagsubok. Pero pag sobra na tayong nabibigatan, pag sobra na tayong nahihirapan, pag nababalot na ng lungkot ang ating puso, napapatanong na lang tayo sa Diyos, bakit? Mga kapatid, alay natin sa Diyos lahat ng mga masasakit na pinagdadaanan natin ngayon. Buksan natin muli ang ating mga isip, puso, para marinig natin ang sagot. Para saan ang mga pagsubok na ito? Naway hayaan natin ang Diyos na gabayan tayo. Dahil hindi naman tayo bibigyan ng isang bagay ng Diyos na lalong makakapagpahamak sa atin. Magtiwala at manalig tayo sa Kanya na palaging may mabuting dahilan ang lahat ng ating karanasan dito sa mundo. Sa mga pagkakataon na kung saan nagkulang tayo sa pasasalamat at papuri sa Kanya, sa mga pagkakataon na lumayo tayo sa Diyos, imbis na lumapit tayo sa Kanya, pag tayo ay may problema, magpakumbaba tayo, hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos para kahit nakakaunti lang, maging karapat-dapat tayong makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, idulot mong ikaw ay makapiling ng iyong angkan at loobin mo sa pananampalatayang iyong bigay, kami makasalo sa muling pagkabuhay ng iyong anak na pinakamamahal sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagsimula ng araw na iyon ang isang maigpit na pag-uusig laban sa simbahan sa Jerusalem. At liban sa mga apostol, lahat ng sumasampalataya ay nangalat sa lupain ng Juda at Samaria. Si Esteban na may inilibing ng mga taong may takot sa Diyos. At gayon na lamang ang kanilang panangis. Samantala, sinikap ni Saulo na wasakin ang simbahan. Pinasok niya ang bahay-bahay at kinaladkad ang mga sumasampalataya at ibinilanggo maging lalakit, maging babae. Nangalat ang mga sumasampalataya at saan man sila makarating ay pinangangaral nila ang salita.
nagpunta si Felipe sa isang lungsod ng Samaria at ipinangaral doon ang Mesiyas. Nang mabalitaan ng mga tao at makita ang mga kababalaghang ginagawa niya, pinakinggan nilang mabuti ang sinasabi niya, sapagkat ang masasamang espiritu ay umalis sa mga taong inaalinhan nito at sumisigaw abang lumalabas. Maraming lumpo at mga pilay ang napagaling, kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy, isigaw. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy, isigaw. Sumigaw sa galak ang mga nilalang, at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na pagpuri sa Kanya'y ibigay, ito ang sabihin sa Diyos na dakila, ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy, isigaw. Ang lahat sa lupay, ika'y sinasamba, awit ng papuri, yahong kinakanta. Ang iyong pangalay, pinupuri nila, ang ginawa ng Diyos, lapit sa pagmasdan, ang kahangangang ginawa sa tanan. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy, isigaw. Naging tuyong lupa kahit yawong tubig, at ang nuno natin ay doon tumawid. Kaya naman tayo'y nagalak ng labis, siya'y nagaharing may lakas ang bisig. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy, isigaw. Mabubuhay na totoo ang lahat ng mga tao na nananalig kay Kristo. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi mauuhaw kailanman. Ngunit sinasabi ko sa inyo, nakita na ninyo ako, gayunman hindi kayo nananalig sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng binibigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sino man lumalapit sa akin. Sapagkat ako ay bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban, huwag kong pabayaang mawala kahit isa man sa mga binigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama. Ang lahat ng makakakita at mananalig sa anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Paano po lumalaki ang mga talangka? How do crabs or lobsters grow? Bakit po mahalaga na sagutin natin ang tanong na ito? Hindi naman po tayo biology class, hindi po ba? Hindi naman po
cooking vlog itong ating ginagawa dito sa internet. Pero mga kapatid, importante po na maunawaan natin kung paano lumalaki ang mga talangka kasi napakahalaga po ng maituturong katotohanan nito sa ating buhay. Baka hindi niyo po alam, ang mga talangka ay mga malalambot na hayop sa loob, pero matigas lang po yung kanilang panlabas. Yan po yung kanilang proteksyon, pananggala, panlaban sa mga predator, sa mga ibang hayop, sa mga isda na gustong kumain sa kanila. Yan po yung gamit ng kanilang shell, matigas na panglabas. Pero yung shell, hindi po lumalaki yan. Kung gaano kalaki yung shell, ganyan na yan forever. Kaya nga po, nakakapagtaka paano lumalaki ang mga talangka na gayon naman pagkatigas-tigas nung kanilang mga shell. Ayon po sa mga eksperto, kapag hindi na daw komportable ang talangka, kapag nahihirapan na siya dun sa loob ng bahay niya, dun sa loob ng shell niya, ang gagawin daw po ng talangka, maghahanap siya ng isang bato, dun siya pupunta, magtatago siya sa ilalim ng bato para hindi daw siya makain ng mga ibang isda. Doon daw po siya, aalisin niya yung kanyang shell, yung kanyang bahay. Mag-uumpisa muli na gumawa ng bagong shell, bagong bahay, ang talangka. Ganyan po, lumalaki ng lumalaki ang mga talangka. Napakagandang isipin po, no, pag nilayan natin, na ang dahilan bakit lumalaki ang mga talangka ay dahil nahihirapan na siya dun sa kanyang kalagayan. Ang umpisa ng paglaki ng talangka ay dahil nakakaranas na siya ng sakit sa kanyang kalooban. Buti na lang po, no? Wala pong doktor ang mga talangka. Bakit? Kasi kung meron tumitingin sa kanila, kung bawat po nasasaktan ang mga talangka, ay meron silang isang doktor na titingin sa kanila, bibigyan sila ng gamot pag sila'y nasasaktan, pain reliever, para maalis yung sakit. Siguro po hindi lalaki ang mga talangka, di po ba? Mananatiling maliliit sila. Pero dahil dun sa paghihirap nila, yun na nagiging daan ng kanilang paglago. Napakagandang aral nito para din po sa atin, mga kapatid, na ang mga panahon ng ating paghihirap ay talagang mga tanda o sinyales na kailangan na tayong dumaan sa panahon ng paglaki at paglago. Times of stress are also times for growth. And if we use adversity properly, we can grow through adversities. My dear friends, do not only go through your pains, your problems, but grow through your problems and pains. Kung meron kang nararanasang problema, sakit ka man, dami mong utang, niisip mo, yung asawa mo, matigas ang ulo, di na nagbago, nagkahiwalay kayo, nahihirapan ka maghanap ng trabaho, namatayan ka ngayon. Whatever problem is, huwag mo lang dadaanan yan, kapatid. Sayang yung sakit na yan. That pain is useful for you. Do not just go through the pain, but grow through your pain. Diyan mas makakabuti at makakatulong sa iyo ang iyong problema. Amen? At ito din po ang nakita natin sa unang pagbasa tungkol po sa kwento ng mga sinaunang Kristiyano. Ang sabi po dito sa Acts of the Apostles, dumaan daw po ng matinding pag-uusig ang mga unang Kristiyano. The reading said that there broke out a severe persecution of the church in Jerusalem, and all were scattered. Dahil po sa pag-uusig, sa paghihirap ng mga Kristiyano, nagkawatak-watak sila, nagkahiwa-hiwalay sila. Pero ang pagsubok pa lang ito ang magiging pagpapala ng ating Santa Iglesia. Dahil nagkahiwa-hiwalay po yung mga Kristiyano. Aba,
lumaganap ang mabuting balita. The scattering became a blessing. Sabi nga po sa susunod na paragraph o linya nitong kwento. Now those who have been scattered went about preaching the word. Wow! Napakagaling po ng Diyos, no? Ginamit pa ng Panginoon yung pag-uusig ng mga Kristiyano, yung kanilang pagkakahiwa-hiwalay para maipahayag ang mabuting balita. At dahil maraming nakarinig ng mabuting balita, marami daw po ang nanalig kay Kristo. At napakaganda po ng ending. Kahit na napakasama ng umpisa, pag-uusig, pagkakahiwalay, ang sabi po, katapusan ng kwento, at nagkaroon ng kagalakan sa lungsod na yon. Look at that, my dear friends. You may start in your life with sadness, with sorrow, with pain. And yet, if you believe in God, if you trust in the Lord, you will always have a happy ending. The ending of your challenges, of your problems, is always joy if you always believe and trust in the Lord. Amen? Nakakamanghalang po ang ugali ng mga sinuunang Kristiyano, no? Sila na nga yung sinasaktan, sila na nga yung mga pinahihirapan, pinapatay na nga sila, kinukulong na nga sila eh. Pero ang lakas ng loob nila, pansin nyo, pinipigilan na nga sila, pero pinapahayag pa nila ang mabuting balita. The more that they persecuted the church, the more that our church grew. At yan po talaga dapat ang ugali ng isang tunay na Kristiyano. Kung Kristiyano ka, kapatid, dapat pag pinahihirapan ka, matuwa ka, magalak ka, umasa ka pa rin. Anong sabi ni San Pablo? Rejoice in your trials. Dapat hindi ka agad sumuko. Dapat palagi kang lumaban, magpatuloy ka, at mamunga ka pa. Kaya nga po, ang tunay na Kristiyano, dapat may crab mentality. Anong ibig sabihin ng crab mentality? Yung naghihilahan, pababa? Hindi po. Balikan nyo yung nalaman nyo kanina, umpisa, yung pinapaliwanag ko. Ang tunay na kahulugan ng crab mentality ay kapag nasasaktan ka na, ito ay tanda at sinyalis na kailangan ng may magbago sa iyo. Kapag nahihirapan ka na, yan ay tanda na kailangan ka ng lumaki, lumago, at maging mas mabunga sa iyong buhay. Amen? Palitan po natin yung kahulugan ng crab mentality. May mas magandang kahulugan pa ng pagkakaroon ng ugaling talangka. Ano yon? Ay pag ako ay may problema, ako lang ay tinatawag ng Diyos na maging mas mabuti at maging mas banal. Amen? Kaya nga po, bilang isang Kristiyano, hindi dapat natin tinatakasan, iniiwasan na paghihirap ng buhay. Yakapin natin ito. Kamukha ng pagyakap ng ating Panginoon sa kanyang krus, di ba? Siya naman na nagsabi that whoever wants to follow me must take up his cross and follow me. Because remember, my dear friends, our discomforts, our pains are always a sign for us, a signal to rise, to grow, and to become better. Amen? Hindi naman lahat ng mga nakakasakit sa iyo ay nakakasama sa iyo. Remember that. There are some hurts that are actually helping you. Your affliction is your education. Ulitin ko po yun. Your affliction is your education. May matututunan ka. May tulong talaga yung sakit at problema sa iyo. Halimbawa na lang, pag tayo nag-e-exercise, di ba? Napapagod ka, oo, nauubusan ka ng lakas, pero magpahinga ka ng konti, diyan ka mas lumalakas, diyan ka nagkakaroon ng muscle. Amen? Kapag nag-aaral ang isang estudyante, sumasakit ang kanyang ulo, pero diyan lang siya tumatalino. Di po ba? Kapag nag-iipon ka ng pera, oo, nawawalan ka ng pera sa iyong bulsa, pero tinatabi mo lang yan. Kalaunan, makikita mo, ang dami mo palang naipon, ang dami palang pera. Yumayaman ka sa pamamagitan ng pagpapahirap mo sa iyong sarili.
Amen? Kapag nagsasakripisyo ka, oo, hirap na hirap ka. Pero pansinin mo, diyan ka mas bumubuti at lumilinis ang iyong kaluluwa. My dear friends, please understand that some hurts are blessings. That some hurts blesses us. Kamukha ng isang kandila na kasindi. Pansinin niyo po ang Paschal candle. Unti-unti, nauubos, nalulusaw ang kandila. Masakit yan. Pero dahil sa apoy na yan, nagkakaroon ng liwanag. If you become patient in your suffering, you will not only grow spiritually, but you will also glow in life. Nagiging liwanag ka, kapatid, kapag nagtitiis ka, pag nagpapatuloy ka, kahit nagaano kahirap at kasakit ang buhay. Huwag po tayo mag-alala kung nararamdaman natin na nauubos tayo, nanghihina tayo. Dahil ang mabuting balita, sabi ni Jesus, siya ang tinapay ng buhay. Ang sino man daw kumain sa kanya, hindi magugutom. Wow! Isipin niyo po yun, bago pa nauna yung mga buffet, unlimited na pagkain, meron na tayo sa Eucharistia. Hindi magugutom ang iyong kaluluwa, ang iyong puso. Hindi ka manghihina, kapatid. Alam ng Diyos, hindi mamumunga ng mabuti ang tao kapag wala siyang pataba. It is not only our burdens that helps us grow, but it is also the bread of life. Jesus in the Eucharist. Kaya nga, ang pinakamagandang combination sa buhay, yung habang dumadaan ka, nagpapatuloy ka sa buhay, kahit na napakarami mo mga problema, bumabalik ka pa rin sa simbahan para tanggapin mo ang katawan ni Kristo. Kaya nga po mga sinaunang Kristiyano, yan po yung kanilang naging gulong ng palad. Misyon at misa. Misa at misyon. Sa misyon, mayroong mga pagsubok. Pero dahil sa mga pagsubok na yan, diyan lalong tumatatag, gumaganda ang kanilang pagkatao at kaluluwa. Pero nagugutom din ang kaluluwa ng tao, kaya naman merong Santa Misa. Diyan pinagpapala muli ang kaluluwa, ang kalooban ng isang mananampalataya at nananalig kay Jesus. Kamukha po sa kalusugan, sabi po ng mga eksperto, dalawa ang kailangan. Kailangan mong palakasin ang iyong pangangatawan sa pag-iensayo, pero pagkatapos mo magpagod, kailangan mo nabusugin ito ng mabuting pagkain. Two things that we need for our health: exercise and nutrition. What is our exercise? That is to face our problems with fortitude. What is our nutrition? It is to go back to the Eucharist with humility to accept Jesus, full of faith. Harinawa, huwag po tayong tatakbo kapag meron na tayong mga nararanasang pagsubok, makita pa rin natin sanang positibong epekto nito sa ating pagkatao at kaluluwa. At araw-araw, kapatid, huwag mong kalimutan, pakainin mo naman at busugin ang iyong isip, ang iyong puso, yung kaluluwa sa pamamagitan ng katawan ni Kristo na nasa Santa Misa. Para sa panibagong lakas na matatanggap natin, makakatulong ito sa ating paglalakbay hanggang marating natin ang buhay na walang hanggan. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin ngayon sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin, ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan naway magpatotoo kay Jesus na siyang tinapay ng buhay sa mundong nagugutom sa kahulugan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway aktibong makisangkot sa paghahanap ng mga katugunan sa mga pangangailangan at kapakanan ng ating mahihirap na kapatid. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga nag-aakalang hindi nila kailangan ng Diyos sa kanilang buhay, naway maakit na tumanggap ng Eucharistia. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan.
Ama naming nasa langit, gawin mo kaming tapat na nagpapasalamat para sa handog mong Eukaristiya na siyang nagbibigay ng pag-asa at kahulugan sa aming buhay. Inihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay ikalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aahin sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa iyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan, ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inahahain sa krus. Ang sa krus, pinakong buhay, laging bilang handog. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa na kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan
na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ang mga ginagawa namin ngayon, ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na bibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Florentino, aming arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin si Francesco na tinawag mo na mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayon siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanambikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak, and make the prayer of my heart always be. Make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Make me a servant, humble and weak. Lord, let me lift up those who are weak, and make the prayer of my heart always be. Make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Manalangin tayo.
Ama namin mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkaloob ng ligayang walang katapusan na pawang dinudulot ng banal na pagkikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Hindi niyo po ba napansin na kapag mas lumalapit tayo sa Diyos, mas dumarami yung ating mga pagsubok? Kasi hindi naman pinangako ng Diyos yan na magiging madali ang ating buhay. Ang pinangako ng Diyos, magiging magaan ang ating mga dala-dala at pasan. Pero ngayon mas nauunawaan natin ang dahilan bakit merong mga paghihirap at pagsubok. Our times of stress are also times for growth. In your affliction, please understand that is your education. There is wisdom in our wounds. Do not just go through your adversities, but grow through your problems. Ikaw ay inaanyayahan lang ng Diyos na lumaki, lumago pa. Sa iyong pagkatao, lumaki, lumago sa kabanalan. Kaya nga po, habang tayo ay tumatanggap muli ng grasya sa banal na misa, kahit na spiritually in communion tayo, dagdagan niyo po ang inyong pasasalamat sa Diyos. At tanong niyo din po, ano bang tinuturo ng Panginoon sa akin? Kapag paulit-ulit ang problema, kamukha po sa eskwela, paulit-ulit ang pagbibigay ng pagsusulit, exam ng teacher, ito ay para lang ikaw ay tumalino, para ikaw ay maging mas marunong. So thank the Lord for these problems. They are helping you to grow. Thank the Lord for His body. That is our nourishment in our soul. But please, for your assignment, ask, what is the Lord teaching me? Where is the Lord leading me? Meron dahilan bakit binibigyan ka ng pagsubok. Ito ay dahil meron kagustuhan ng Diyos. May pinapagawa siya sa iyo. Kapatid, makita mo sana ng iyong mga pagsubok ay pagpapala rin para sa iyo. Your hurts blesses you. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo basbasa ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.